Ang mga krusada ay isang pakikibaka para sa kaluluwa ng banal na lupain, kasama si Christian, at ang mga puwersang Muslim ay nag-aaway para sa higit pa higit sa 200 taon. Habang libu-libong ang mga ordinaryong lalaki ay ipinaglaban kung ano sila tama ang naisip, inaagaw ang kontrol sa gitna. Ang maraming relihiyosong mga site at pinarangalan na mga lungsod sa silangan, bago mga utos ng militar tulad ng iniaalok ng Knights Templar, pagkakataon para sa pagsulong. Kaluwalhatian sa labanan ay maaring gawing mga buhay na alamat ang mga menor de edad na monarko, at ang lahat ng mga bagong dinastya ay itinatag upang mamuno ang rehiyon. Sa paglipas ng panahon, isang abala na may kayamanan at katayuan ay sa huli ubusin ng Crusaders at shock magalang lipunan pabalik sa Europa na may kanilang katakawan. Ang unang krusada ay tinawag noong 1095 ni Pope Urban III na nagpapahayag kung sino man para sa debosyon lamang, ngunit hindi sa makakuha ng karangalan o pera na pupunta sa Jerusalem upang palayain ang simbahan ng Diyos, ay maaring palitan ang paglalakbay na ito para sa lahat ng pagsisisi. Ang religious fervor na naging inspirasyon ng mga crusader na umalis sa kanilang mga tahanan at maglakbay libu-libong milya upang magsagawa ng isang banal na digmaan ay hindi maaring overstated. Habang ang mga kwento ng mga Muslim na nag-uusig mga katutubong Kristiyano at kanlurang mga peregrino sa Jerusalem nakatulong sa suporta sa gasolina, ang pangunahing puwersa sa pagmamaneho ay iyon ang ekspedisyon ay nag-alok ng bagong paraan upang matamo ang kaligtasan. Tinukoy ng masigasig na mga krusada ang nilang puwersa bilang ang hukbo ng Diyos at ang mga nahulog bilang mga patay na martir. Gayunpaman, hindi yon nangangahulugan na walang lihim motibo para sa unang krusada. Para sa isa, ang kapapahan ay nakikibahagi sa isang malakas na pakikibaka sa Banal Roman Emperor Henry IV at pagtawag sa krusada lubos na pinahusay ang katayuan ng Urban II. Ang Byzantine Emperor Alexios III ay mayroon din nakiusap kay Urban III na magpadala ng tulong militar upang tumulong siya ay lumaban sa mga Seljuk Turks na sumasalakay sa kanyang hangganan. Mga ugnayan sa pagitan ng kanlurang Katoliko at Orthodox silangan ay matagal nang naging magulo, at nakita ito ng Papa bilang isang pagkakataon upang mapabuti ang relasyon. 4 na hukbo ng mga krusada ang nabuo mula sa hukbo ng iba't ibang bahagi ng Europa na pinamumunuan ng mataas ranggo ng mga maharlika, kasama si Raymond ng St. Gilles, Godfrey ng Bouillon, Hugh ng Vermandois at Bohemond ng Taranto, kasama-kasama ang kanyang pamangkin na si Tancred. Habang ang mga tao mula sa lahat ng panlipunan classes kinuha ang krus ito, kapansin-pansin na walang mga hari na lumaban sa unang krusada. Isang panglimahanay ng hindi gaanong organisado kilala ang mga kabalyero at karaniwang tao bilang ang krusada ng bayan ay din pinangunahan ng tanyag na mangangaral na tinatawag Peter, ang ermitanyo. Ang mga crusaders ay nagmarcha sa lupa patungo sa Constantinople, ang kabisera ng Byzantine Empire, noong Agosto 1096. Unang dumating ang hukbo ni Peter at ginawa huwag pakinggan ang payo ni Emperor Alexios na dapat kong hintayin backup bago umatake. Sa unang malaking sagupaan sa pagitan ng mga Crusaders at Muslim, mga puwersang Turko dinurog ang sumasalakay na mga Europeo sa Civitot. Nang dumating ang buong puwersa ng mga Kristiyano, mabilis na nagtungo ang mga krusada. Sa mabilis sunod-sunod, ibinagsak nila ang lungsod ng Nicaea, ang Seljuk kabisera ng Anatolia, ng Imperyong Romano dating ikatlong lungsod, Antioch, noong Hunyo 1098, at mga nasugatang Crusader madalas humiling mga Muslim na doktor bilang kanilang medical kaalaman noon nakatataas Jerusalem noong 1099. Ang pagbihag sa banal na lungsod nakita ang mga Crusaders na nagpakawala ng kasiyahan ng pagkawasak, pinapatay ang mga lalaki, babae at bata, kasama ang parehong mga Hudyo at ang mga Muslim ay pinuntirya bilang ang lungsod ay nilinis ng pagsalungat sa relihiyon. Bago sila tumawid sa Bosporus, mayroon akong Alexios, sinubukang panunumpa ng mga puwersang Latin katapatan sa kanya, na kinikilala ang kanyang autoridad sa ibabaw anumang lupain na nakuhang muli mula sa mga Turko, gayon din sa alinman ibang teritoryo na maari nilang sakupin. Tellingly, lahat ng unit ngunit si Bohemond, na naunang nakipaglaban sa Byzantines, at gustong makabalik sa kanilang kabutihan mga aklat, lumaban sa panunumpa. Kasama ang banal na lupain na ngayon ay nasa ilalim ng kontrol ng kanluran. Ang teritoryo ay nahati hanggang sa mga pamayanan, na pinagsama-samang kilala bilang Outremer, literal na nangangahulugang sa ibang bansa sa Pranses. Ang mga ito ay binubuo ng kaharian ng Jerusalem, ang Principality ng Antioch,
at ang mga county ng Tripoli at Edessa. Gayunpaman, habang ang bagong aristokrasya ng Latin ay umusbong sa gitnang silangan, karamihan sa mga crusader ay umuwi dala ang kanilang pandarambong, iniiwan ang maliliit at baling mga kaharian upang tumayo nag-iisa laban sa marami at makapangyarihan pa rin mga pinunong Islam. Habang sila ay protektado ng makapangyarihang fortresses, ang mga estadong ito ay nakabitin sa gilid ng kutsilyo at patuloy na nagpupumilit para mabuhay. Habang ang mga estado ng Outremer ay inukitap, ang mga maharlika na nanguna sa krusada ay nahiya pagiging nakoronahan na pinuno. Nang si Raymond ng St. Gilles tumangging makoronahan, tinanggap ni Godfrey ng buyon ito ngunit tinanggihan ang titulong hari. Mas piniling tawagin, tagapagtanggol ng banal na sepulkre. Sa halip, talagang pagkakaiba sa relihiyon, madalas nangangahulugang walang quarter ibinigay sa larangan ng digmaan. Gayunpaman, sa mga taon ng mga kahalili ni Godfrey, walang ganyang pag-aalinlangan. Ang kanyang kapatid na si Baldwin ay naging ang unang Crusader King noong 1100. Pinalawak ang kaharian ng Jerusalem sa modernong panahong Israel, Syria, Jordan at Lebanon. Namatay siya sa pangunguna sa mga pagsalakay sa Islamic Egypt. Ang kanyang kahalili, isa pang pinsan, ay naging Baldwin the Sixth at patuloy na sinakop ang teritoryo para sa kaharian. Gayunpaman, ito ay nasa ilalim ng isang Crusader Queen na naging ginintuang panahon ang Jerusalem, kalahati ni Baldwin the Sogd. Ang Pranses, kalahating Armenian na anak na bae, si Melisende, ay ikinasal kay Fulk ng Anjou, isang aristokratang Pranses na may malapit na ugnayan sa parehong Pranses at Ingles na mga korona. Gayunpaman, ito ay siya, inayos upang mamuno mula sa isang bata edad na humawak ng tunay na kapangyarihan mula 1131. May kakayahan ng pagkatakot sa kanyang asawa hanggang sa kanyang kamatayan noong 1143. Si Melisende ay nagsilbi rin bilang regent para sa kanyang 13 taong gulang anak, isa pang Baldwin. Hindi lang siya nagtayo ngayon Church of the Holy Sepulchre, kundi pati na rin ang libingan ng ang Birheng Maria at ang mga pamilihan ng Jerusalem na mabuhay hanggang ngayon. Si Melisende din ang nag-alarm na humantong kay Pope Eugenius III na tumawag para sa Pangalawa Krusada noong 1145. Noong Disyembre 1144, si Zengi, ang Muslim na pinuno ng Aleppo at Mosul, nabihag ang Edessa. Nagpadala si Melisende ng mga hukbo upang iligtas ang estado ng Crusader, ngunit nang walang karagdagang reinforcements, ang huling pagsisikap ay tiyak na mabibigo. Ang iba pang pangunahing estado ng Crusader, Antioch, ay abala sa sarili nitong pakikipaglaban sa Byzantines, kaya humingi ng tulong ang mga Latin settler ang kanluran. Sabik na mamuhay ayon sa kanilang mga ninuno sa krusada, sa pagkakataong ito, maraming maharlikang pamilya ang nagpasa ng krus. Higit sa lahat, Haring Louis VIII ng France at Emperador Conrad III ng Germany. Kasama rin ni Louis ang kanyang asawa, Eleanor ng Aquitaine, na naglakbay kasama niya sa Constantinople at Jerusalem. Kahit na sinabi pinilit ni Eleanor na pangunahan ang mga sundalo mula sa kanya duchy sa labanan, inaangkin na siya ay nakadamit bilang isang ang Amazon habang ginagawa ito ay pinagtatalunan. Kahit na ang ikalawang krusada ay naipon ng malaki mas malalaking puwersa kaysa sa unang krusada, nagpadala ng 50,000 sa banal na lupain, hindi ito naging matagumpay. Ang kanluran ng mga puwersa ay kulang sa disiplina, mga panustos at pananalapi, at ay dinuguan ng husto ng mga Seljuk Turks habang sila tumawid sa Asia Minor. Habang ang orihinal na focus ay nagsisave Edessa, noong panahong Pranses at Aleman dumating noong 1147, ito ay mahigpit na nasa ilalim ng kontrol ni Nur ad-Din, ang kahalili ni Zengi. Sa halip, ang mga Crusaders target ang Muslim na lungsod ng Damascus. 4 pa araw sa kanilang pagkubkob, dumating si Nur ad-Din kasama reinforcements na humahantong sa isang nakakahiyang pag-urong. Umuwi ang mga Europeo noong 1148, umalis ang Jerusalem ay estratehikong mas mahina kaysa noong sila ay dumating. Upang gawing komplikado ang mga bagay, sa panahong ito, si Melisende ay nahulog sa kanyang anak na si Baldwin III. Ngayon 7 taon sa kanyang mayorya, hawak pa rin ni Melisende ang mga bato ng kapangyarihan. Ayaw pabayaan ang kanyang ulo anak kumuha ng trono bilang nag-iisang monarko. Isang kompromiso ay naabot kung saan pinamahalaan ni Baldwin ang hilaganang ang rehiyon habang sinakop ng reyna ang Judea at Samaria. Gayunpaman, sumiklab ang digmaang sibil nang sumalakay si Baldwin teritoryo ng kanyang ina. Mag-ina sa huli nakipagkasundo na nagretiro si Melisende noong 1154. Pagkatapos napatatag ang kanyang pamumuno,
malayang ipagtanggol si Baldwin ang mga hangganan ng kaharian. Pagkatapos ng matagal kampanya, sa wakas ay nakapuntos si Baldwin ng isang mapagpasyang tagumpay, talunin si Nur ad-Din noong 1158. Ang paghalili ng mga hari at reyna ng Outremer ay hindi kailanman naging katiyakan, at ang kay Baldwin III pamangkin, Baldwin IV, ay walang exception. Bagaman isang maliwanag na kabataan, ang kanyang mga tagapagturo naging lalong nag-aalala sa kanyang tila mataas na sakit pagpaparaya kapag nakikipaglaro sa ibang bata. Napagtanto ito kagitingan sa sakit sa lalong madaling panahon, ibinigay paraan sa nakagigimbal na balita. Ang hinaharap na hari ay nagkaroon ng ketong. Nakoronahan noong 1174, ang kanyang pamumuno ay inaasahang maikli, at walang gaanong pag-asa ang pinanghawakan niyan. Siya ay magiging anumang uri ng pinuno lampas sa isang figurehead. Mabilis itong ibinasura ni Baldwin IV, paniwala sa pamamagitan ng pagkuha ng isang matigas na paninindigan sa militar. Nagsasagawa ng mga pagsalakay at labanan, ang batang hari nanalo ng ilang nakakagulat na tagumpay laban sa pagsalakay kay Saladin, isang sultan na lubos na nagkaisa ng Egypt, Iraq at Syria sa ilalim ng isang bandila. Pagkakaroon ng kanyang mga mata ay nakatutok sa Jerusalem. Gayunpaman, sa pamamagitan ng 1183, umiiyak na mga sugat sa lahat. Halos wala ng silbi ang katawan ni Baldwin, na lumalabo na rin ang paningin niya to the point of near pagkabulag. Bilang isang testamento sa kanyang pamamahala at reputasyon, nang marinig ang hari ng Ketongin, na sumali sa hukbo pagtatanggol sa Jerusalem, kahit na dinadala sa isang magkalat. Si Saladin ay umatras at hindi na muling umatake hanggang sa namatay si Baldwin noong 1185. Sa oras na ito, ang mga estado ng Crusader ay emptied of fighting men, kaya lahat ng kastilyo at bayan ay naiwan sa maliliit at walang karanasan na mga garrison. Ang bagong pinuno ng Jerusalem, si King Guy, ay abaguhan sa militar hanggang sa punto kung saan siya nagmartsa ang kanyang hukbo na malayo sa mahalagang pinagmumulan ng tubig habang hinahabol ang mga tauhan ni Saladin sa disyerto. Nahihibang kasama uhaw at init, ang mga lalaking ito ay pinutol sa labanan ng Hattin noong 1187. Nang walang natitira sa kanya paraan, inagaw ni Saladin ang Jerusalem mula sa mga kamay ng Kristiyano. Gayunpaman, kapansin-pansin na ang pinahintulutan ng sultan ang Kristiyano populasyon upang bumili ng kanilang paraan sa kalayaan, at kahit na hayaan tinawad nila ang presyo. Ang malaking kaibahan sa mga Crusaders, halos madugong panggagahasa sa lungsod 100 taon bago. Ang pagkawala ng banal na lungsod muling nagpadala ng shockwaves, sangka-Kristiyanuhan, at ang ikatlong krusada ay mabilis na tinawag upang muling itatag ang kontrol. Itong krusada ay mailalarawan sa pamamagitan ng tunggalian sa pagitan ni Saladin at Richard I ng England. Bagaman hindi sila magkikita ng personal, ang dalawang higante ay magsasagupaan ng paulit-ulit sa buhangin ng Outremer at makamit ang maalamat na katayuan sa kanilang kani-kanilang pamayanan. Ang ikatlong krusada ay muling magiging isang hari krusada kasama ang tatlong monarko, si Richard I ng England, Philip VI ng France at Emperor Frederick Barbarossa ng Germany. Lahat ay nagpapasa ng krus. Namumuno sa pinakamalaking kaharian, ang emperador si Frederick ang malinaw na pagpipilian upang mamuno sa hukbo. Ang kanyang karanasan sa pakipaglaban sa mga Muslim at sa kanya napakalaking hukbo ng 100,000 katao, ang pinakamalaking krusada puwersa sa oras na iyon, ay napakahalaga upang mabawi ang banal na lupain. Gayunpaman, ang kanyang matagumpay na martsa sa buong Europa ay pinutol habang tumatawid sa isang ilog sa Armenia, nangunguna sa kanyang hukbo. Ang kabayo ng hari ay umiwas sa atulay at inilubog siya sa rumaragasang tubig. Marahil ay nabigatan ng kanyang baluti. Si Frederick ay pagkatapos ay kinaladkad sa ilalim at nalunod, isang halip walang seremonyang pagtatapos para sa maluwalhating emperador. Ang kanyang anak, sabik na makita ang kanyang ama na makarating sa Banal Land, inutusan ang kanyang katawan na adobo sa suka at dinala ang natitirang bahagi ng daan. Ang emperador ang mga labi ay kinalat sa banal na lupain at nahahati sa iba't ibang simbahan. Ang pinakakilalang pinuno ng krusada ay patay na, at ngayon ang pagkakataon para kay Richard I na kunin ang mantle ng pinuno. Anak ni Eleanor ng Aquitaine at ang kanyang pangalawang asawa, si Henry II, ang haring Ingles nagkaroon lamang ng katamtamang reputasyon nang siya ay umalis para sa digmaan. Ngunit sa pagtatapos ng ikatlong krusada ay magiging itinuturing na isang alamat. Nakuha ang palayaw na Lionheart para sa kanyang katapangan.
Nasilaw din ni Richard ang European at Middle, ang nakatali sa kama na si Baldwin IV nanguna pa rin sa pagsingil noong 1183. Mga pinuno ng silangan sa kanyang karisma. Maraming crusaders sa paglipas ng mga taon ay isinangla ang kanilang mga ari-arian at naibenta kanilang mga personal na ari-arian upang bayaran ang kanilang krusada. Ngunit humakbang pa ito si Richard at tumingin upang ibenta ang kanyang bagong kaharian sa Ingles para sa pagkakataon upang makuha ang banal na lungsod. Nakalikom siya ng pondo ng sinuman nangangahulugan na kailangan. Kahit na diumano ay nagbebenta ng mga maharlika at mga opisyal ng gobyerno ang kanilang mga lupain at mga titulo pabalik. Ang material na kayamanan ay hindi isang pag-aalala at siya minsan diumano'y nagbibiro na ibebenta niya ang London kung nakahanap sana siya ng bibili. Noong Hunyo 1191, ang hari ng Inglaterra ay gumawa ng isang engrande pasukan sa pagkubkob ng Acre. Para sa mga buwan na ngayon, ang mga puwersang Kristiyano ay humahampas sa lungsod mga depensa, at ang tagumpay dito ay magdudulot ng malaking dagok sa reputasyon at kapangyarihan ni Saladin sa rehiyon. Salamat sa panibagong pagsisikap ni Richard, bumagsak ang lungsod makalipas ang mahigit isang buwan. Nanalo si Richard ang mahusay na tagumpay, ngunit malalim na dibisyon sa Crusader hinati ng kampo ang hukbo. Higit sa lahat, mayroon si Philip hindi kailanman nagbahagi ng crusading zeal ni Richard at ito, kasabay ng mainit na klima at mga kaibang sakit, nakita ang French contingent na umalis kaagad pagkatapos ng Acre ay nasakop. Habang ang hukbo ni Saladin ay nakipag-ugnayan sa Crusaders sa buong pagkubkob, panahunan negosasyon sa mga paglilipat ng bilanggo ay nagaganap. Ito ay nagtakda ang eksena para sa isa sa mga pinaka-kontrobersyal na gawa ng barbarismo sa kasaysayan ng krusada. Ang mabigat na ransoms itinulak kay Saladin ay higit pa sa kaya ng emir kayang bayaran sa sandaling iyon, at habang lumilipas ang panahon, marami ay naniniwala na ang kakulangan sa pagbabayad ay isang delaying taktika idinisenyo upang mapanatili ang hukbo ng Crusaders sa Acre. Sa alingaw-ngaw ng mga Muslim na pinapatay ang kanilang mga Kristiyanong bilanggo, inutusan ni Richard ang mga nahuli garrison, humigit kumulang 3,000 lalaki, na ilalabas at pinatay sa buong tanawin ng hukbong Muslim. Ang masamang panahon ng taglamig ang bumalot sa hukbo ang pagmartsa nito sa Jerusalem at gumawa ng anumang pangmatagalang imposibleng hanapin ang lugar. Sa kanyang layunin, mapanuksong malapit, iniutos ni Richard ang pag-urong pabalik sa dalampasigan. Ang Jerusalem ay dapat manatili Muslim kamay, at habang ang Europeans ay nagkaroon, gumawa ng makabuluhang mga pakinabang sa kahabaan ng baybayin, ang kanilang tanging ang layunin ay nakatakas sa kanila. Sa kabiguan ng ikatlong krusada na kunin Jerusalem, isa pang krusada ang mabilis na ipinatawag, at noong 1202 ang ika-4 na krusada ay maayos na nagpapatuloy. Gayunpaman, napatunayang ito ay isang karumal-dumal na kabiguan nagsilbi lamang upang palalimin ang paghahati sa pagitan ng silangan at kanlurang mga simbahan. Ang ika-4 na krusada ay magiging sanhi ng malawakang pagkalat iskandalo sa Europa para sa karahasan nito laban sa kapwa mga Kristiyano. Ang mga krusada na sinimulan bilang isang banal na digmaan laban sa mga Muslim at pinaghihinala ang Kristiyanong pag-usig, ngayon ay kusang kalahok. Pag-atake at pagbihag sa Kristiyanong lungsod ng Zara sa bayaran ang kanilang malaking utang kay Venice, Pope Innocent III nagalit at itiniwalag ang mga Venetian. Mula rito, umikot ang krusada sa Constantinople kung saan sila nasangkot sa dynastic na pagtatalo sa pagitan ng mga Byzantine. Sa lahat na isip ng isang banal na digmaan itinapon sa gilid ng daan ang sinalakay at sinamsam ng mga Kristiyano ang lungsod nang ito naging malinaw na ang perang ipinangako sa kanila para sa pagtulong sa ipinatapon na prinsipe na kumuha ng trono hindi materialize. Sa isang orgy of destruction, isa ang pinakyakadakilang Kristiyanong mga lungsod ay hinubaran nito kayamanan. Ang mga naninirahan dito ay sumailalim sa kakilakilabot na pandarambong. Ang mga Venetian ay gumawa ng hindi mabilang na hindi mabibili ng salapi artifacts, kasama ang 4 na malalaking metal na kabayo ngayon adorning St. Mark's Cathedral sa Venice na ang pinakasikat. Kinondena ni Innocent III ang pagtanggal, pagtawag out ang Crusaders para sa kanilang barbarity, ngunit hindi katulad ang resulta kay Zara, hindi siya nagtiwalag sinumang nakibahagi. Nakita siya sana ang pagsasako bilang kasunod na pag-ukit ng teritoryo ng Byzantine bilang isang paraan upang mapag-isa ang Katoliko at Orthodox churches at pagalingin ang lamat sa pagitan ng mga Krusada at ang mga Byzantine.
Mabilis na nawala ang pananaw na ito bilang balita ng kasuklam-suklam ang pag-atake sa lungsod ay nagtungo sa kanluran. Sinusubukang ipagpatuloy ang crusading sa isang mahigpit na tali ng papa. Innocent III iginuhit ang atensyon mula sa pakikipaglaban sa mga pagano sa France at Spain, at muling itinuon ang crusading eye ng Europe, minsan higit pa sa banal na lupain. Sa mga nakapirming layunin na ito, dumating din ang muling pagtutuon ng estratehiya ng militar ng Latin Crusaders. Ito ay magiging Ehipto, hindi Jerusalem, na magiging target ng Crusader force. Ang kanyang plano na kunin ang Ehipto na pinabulaanan ng mga pinuno ng kasunod na mga krusada ay tumingin upang putulin ang Muslim sinakop na lungsod mula sa bas ng kapangyarihan nito at ilabas ang karamihan ng kapangyarihan ng Muslim sa gitnang silangan sa isa na hulog. Ang mga ekspedisyong ito, tulad ng mga nauna, nabigo upang makamit ang kanilang layunin. Gustong isipin ng mga European Crusaders kanilang sarili bilang superior, parehong martially at sa espiritual, sa lahat ng naninirahan sa banal na lupain. Kapag ginawa nila ang paglalakbay sa pamamagitan ng lupa o dagat, ito ay upang dalhin ang labanan sa infidel, hindi sa mamuhay ng mabuti sa kanila. Marami sa bago kalungkutan ng mga dumating, buhay Muslim sa Crusader, nagpatuloy ang mga estado sa kalat-kalat. Mga pagagos ng Europa. Ang mga Kristiyanong Latino ay kumuha ng Arabic kaugalian tulad ng regular na pagligo, at kahit isang mahirap na kabalyero o maharlika, ay kaya magsuot ng marangyang silks na gagawin gumawa ng isang European noble turn-turn. Habang ang mga hukbo ng Europa ay responsable para sa karamihan ng krusada tagumpay, hindi rin sila tumulong sa mahabang panahon, term survival ng Crusader states, at krusada sa pangkalahatan. Bawat krusada, hindi kasamang nakapipinsalang pang-apat, ay makikita libu-libong kalalakihan ang bumaba sa banal na lupain upang gumawa ng kalituhan, para lamang sa marami ang uuwi ng isang beses na tapos. Ang kakulangang ito ng lakas tao ay ang problema mula sa pinakaunang krusada. Bilang sinanay ang mga lalaking militar ay kinakailangang mag-garrison sa mga bayan at mga kastilyong nakuha sa pangalan ng Sangka Kristyanuhan. Ang mga knightly order tulad ng Templar at Hospitaller, humakbang upang punan ang mga puwang na iniwan ng pagurong Europeans, ngunit ang ebing ng mga tao mula sa banal unti-unting inubos ng lupa ang lakas tao ng mga Crusader state. Ang pagbabawas ng lakas tao ay naaninag din sa espiritu ng krusada. Sa galit na kasigasigan ng unang krusada hindi na nahuli muli, sigasig para sa ang crusading ay lumiit sa paglipas ng mga taon. Ang gintong edad ng krusada na pinamumunuan ni Haring Richard ay hindi mangyayari paulit-ulit. Ang mga hari ay hindi mapakali sa pag-alis sa kanila kaharian para sa makabuluhang haba ng panahon. Marami tulad ng pag-abandona ni Philip II sa kanyang mga panata upang suportahan ang kanyang holding sa France, habang si Richard ay abala sa pagsubok upang makuha ang Jerusalem. Ang mga kalansing ng kamatayan ng ang espiritu ng crusading ay ipinarinig noong ika-13 siglo, nang napilitan ang kinabukasan na si Edward I ng England bumalik sa Europa at iwanan ang Outremer sa kapalaran nito. Sa pagbangon ng makapangyarihang Mamluk Caliphate sa Egypt, pagkatapos ng pagkatalo sa lalong madaling panahon, nakita ang huling ng bumagsak ang mga kuta ng Kristiyano sa pagliko ng ika-14 siglo. Ang mga krusada, na nagngangalit ng higit pa mahigit 200 taon sa banal na lupain, natapos na.